Mic test. Okay. Test muna natin, mga kapatid. Ay, on pala. Sorry. There you go. Okay. Praise the Lord and happy Lord's Day po sa bawat isa. This is finally the day of rest na pinagkaloob sa atin. We've been working for 6 days and finally, we can dedicate this day for God para tayo ay maituon natin yung sarili natin sa pakikinig ng mga katotohanan, mga katuruan ng Diyos at especially sa sermon later on, mga kapatid. At for now, ang ating pong pag-aaralan is what we call the invisibility of God. No, I'm pretty aware na natalakay na ni Brother Joe yung ibang mga katangian ng Diyos. Natanong ko siya kung na-discuss na ba niya itong invisibility of God. So since hindi pa niya ito na talakay, I think it is a very important na malaman at maintindihan natin itong doktrina about divine invisibility kasi knowing God, may impact ito sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating debosyon, ating reverence, pagpunta natin sa church. And as long as we know who God that we worship, magbibigay ito ng impact sa ating pagsamba. And so as an introduction, bakit kailangan nating matutunan itong mga katangian ng Diyos o karakter ng Diyos? Una sa lahat, mga kapatid, nalulugod ang Diyos na ang kanyang mga katangian, it's another word for attributes, itong mga katangian ng Diyos ay makilala at maunawaan ng kanyang bayan. That means to say, hindi nalulugod ang Diyos na sumasamba tayo in ignorance, God wants us to worship Him according to what He revealed Himself to us in the Scripture. And mga kapatid, try to move to the other slide. We have a text of that sa Jeremiah 9:24. Siya na nagmamapuri, let him who boast in this, that he understands and knows me. Sabi ni Lord, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, righteousness, mga karakter ng Diyos, di ba? In the earth. Why? For in these things, by you understanding who God is, by you knowing kung sino ang Diyos at ang kanyang mga katangian, in these things, sabi ng Diyos, I delight. So nalulugod ang Diyos na makilala natin kung sino yung ating sinasamba, mga kapatid. So, going back, ang mga attributes of God or itong mga katangian ng Diyos na tinataglay ng kanyang diwa, pag sinasabi natin diwa, yan yung being, it answers the question what, di ba? Kung sasabihin natin ilan ba ang diwa ng Diyos, we say there's only one God, persona, tatlo, Pag sinasabi nating diwa, tumutukoy yun sa kanyang pagka-Diyos, Itong mga attributes, tinataglay ito ng diwa ng Diyos o pagka-Diyos na ipinahayag niya, itong mga karakter niya, katangian niya, He reveals itself sa kanyang mga nilalang, So, before we arrive to that question, mga kapatid, mahalaga itong katangian talaga na malalaman. And praise God kasi natutunan nyo na yung ibang mga attributes of God. But the question is, before we proceed doon sa mga katangian ng Diyos, tanungin muna natin, ano ang kaugnayan or ano yung relationship ng mga attributes of God, itong mga katangian niya, sa kanyang essence o sa kanyang diwa mismo? Ano bang relationship nito sa Diyos? Mahalagang malaman natin. Una, ang katangian ng Diyos o itong mga attributes niya, yung character niya, hindi ito naiiba o hiwalay sa kanyang diwa.
Kumbaga, we don't say that God is just loving. We also say that God is love itself. Right? We don't say that God, parang yung hustisya na para siyang palamuti lang o accessories na nakakonektado sa Diyos. Hindi po ganun yung mga karakter ng Diyos, mga kapatid. Hindi yun mga palamuti na kinakabit lang ng Diyos sa kanyang sarili at sasabihin natin, God is loving. As if yung love is different siya at ikinakabit lang sa Diyos. Hindi po. Yung love niya mismo ay siya mismo yon, mga kapatid, no? Yung kanyang justice, that's who He is. Ganyan naiiba ang Diyos sa atin. Kasi possible tayo na yung love natin as humans, it's a thing that is nakatied sa ating pagkatao. But we don't identify as love, right? Pwede ang tao maging loving ngayon. Sa susunod na mga araw, nawawala na yung pag-ibig niya dahil sa kasalanan, no? Sa Diyos, hindi niya ma-deny yung mga karakter na yon, mga kapatid. That speaks about His essence o sa kanyang diwa, no? Hindi siya parang ganyang mga diamante na kinakabit natin. Ganito pala kaganda ang Diyos. Mayroon siyang earrings ng love or bracelet ng goodness. Hindi po ganon, no? Diwa niya mismo yung mga karakter na yon, mga kapatid, no? Kaya nga impossible sa kanya to lie. Bakit? Kasi ang Diyos, truth itself, no? Hindi niya kayang i-deny yung sarili niya. So kung dito sa pag-ibig, if minahal ka niya nung una, hindi siya titigil sa pag-ibig sa'yo. Kasi yan yung pagkasya, mga kapatid, no? Ang sabi ng isang Puritan na si Jeremiah Boros, whatsoever you can say of God, ano man ang pwede mong sabihin about God, is God, no? The wisdom of God is God. The mercy of God is God. The justice of God is God Himself. And so all the attributes. So lahat ng mga attributes niya, siya yun mismo. That's how different. Tayo kasi, yung kamay natin, hindi to si Jezreel. This is part of myself. But you don't identify this as Jezreel. Si Lord, iba, mga kapatid. Bawat nakikita natin o nire-reveal niya sa atin, siya yun mismo. And that's how different He is compared to human. So, next. Ito pala yung kanina. Let's go to sa Diyos ay walang pagkakaiba sa kanyang mga attributes o katangian. Sa tao lamang dahil ang ating pangunawa ay may hangganan at limitado, no? Pwede tayong makapag-distinguish ng parang iba yung love ni God sa kanyang justice. Di ba? Nakakita tayo, iba yun, may kaibahan. Sa atin yun, mga kapatid. Kasi hindi natin siya makomprehend yung kanyang pagiging infinite. But in God, His justice is His love. His love is His goodness. Iisa lang yun sa Kanya. Pero tayo na mga finite creatures, na hindi natin siya kayang makomprehend in one conception, kaya may mga differences as it come to us. But in Him, they are altogether one. No? Yan yung tinatawag na simplicitas Dei or the simplicity of God. Now ngayon, mga kapatid, itong sabi ni Francis Turretin, ito yung parang main theologian na lagi kong binabasa, mga kapatid, no? Na paborito ko. Sabi niya, for what we cannot take in by one adequate conception as being finite, we divide into various inadequate conceptions so as to obtain knowledge of Him. So kaya merong pagkakaiba yung pagtingin natin sa mga katangian ng Diyos. Pero sa kanyang diwa mismo, those attributes are considered as one. So, ang paglalahad ng mga katangian ng Diyos sa Biblia, itong mga character attributes of God, gusto ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili upang makita ng tao habang tayo ay pinafaton, kinukomprehend natin kung sino ang Diyos as He revealed in the Scripture, makikita ng tao ang kanyang smallness.
makikita niya kung gaano siya kaliit, gaano siya kahina as we understand the attributes of God. And at the same time, maintindihan ng tao kung sino, kung gaano kadakila itong Diyos na kanyang sinasamba every Sabbath day. At ito mga kapatid, mga katangian ng Diyos, sometimes, parang parang kakaiba. Siyempre, kakaiba talaga mga kapatid because there is none like God. At hindi natin pipilitin yung katangian ng Diyos na i-fit siya sa ating understanding. No. Tatanggapin natin kung ano yung nireveal niya sa sarili niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang revelation. So, let's go to the next slide. Question number 2, no? Nakita natin sa question number 1, ang relationship ng kanyang mga katangian sa kanyang diwa. Question number 2, ano ang ibig sabihin, since ang topic natin is invisibility of God, no? Ano ang ibig sabihin ng pagiging invisible ng Diyos? What does it mean to be invisible, no? Mahalagang matuunan natin ng pansin to mga kapatid, no? Bakit din siya invisible? Ang reason kung bakit invisible siya mga kapatid, because siya na pagka-Diyos, siya yung tinatawag sa ating confession, 1689, the most pure spirit. No? We are very aware na may iba't ibang mga nilalang na espiritu, right? Alam natin na mga anghel, mga satanic creatures, mga demonyo, alam natin na spirit sila, right? Hindi rin sila nakikita, right? Pero ang kaibahan ng Diyos sa mga nilalang na ito is that ang Diyos is the only most pure spirit. Ang purity niya ay distinct sa mga spirits, mga kapatid, na naninirahan sa invisible realm. Ganyan siya kakaiba. At alam natin sa John 4:24, si Jesus mismo who came from the Father, who shares the same essence, kapareho ng diwa ng Ama, nagdeklara. Sinabi niya dito, God is spirit, no? And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, importante ito mga kapatid, no? Kasi ito ay nakalagay mismo sa ating confession. Tinatawag natin ng Diyos na a most pure spirit. Dahil most pure spirit siya, therefore He is invisible. Wala siyang katawan, wala siyang parte, wala siyang passions, no? Ang Diyos mismo. So, ang tunay na pagsamba, in other words, no, doon pa lang sa sinabi niya ni Kristo na he who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yan yung rason kung bakit, mga kapatid, dito sa church natin, kahit lumalawak pa yung church natin, wala tayong mga larawan ni God the Father, mga iba't ibang larawan ng Diyos na niluludhan at sinasamba. Bakit? Because we don't consider those images as deserving na tumanggap ng pagsamba. Kasi ang Diyos hindi siya pwedeng i-identify at gawing object ng pagsamba yung mga larawan kasi hindi siya ganun, no? Ang Diyos ay espiritu. Kung i-worship mo yung true God, you must worship Him according to His attribute, which is invisible, mga kapatid, no? Ngayon, another reason kung bakit invisible siya, hindi lang dahil yung katangian niya is purong espiritu, the second reason why He is invisible, because He dwells in an approachable light. Naninirahan siya sa isang realm, na siya din mismo, no, na hindi kayang pasukin or puntahan kahit nino man, no? Yung grabing liwanag, tayo makikita natin yung sun, for example, no?
Dito nakikita natin yung liwanag ng sun. But who among you, or sinong mga scientifico or mga astronaut na kayang pumunta doon? Hindi, no? Because the sun is unapproachable. We can just see him from afar with its appearance, sa mga ray niya, pero pagpasok mo doon sa kanya mismo, kinalalagyan, hindi mo kayang pasukin. And that's who God is, no? Sa 1 Timothy 6:16, mahalaga ito mga kapatid, anong sabi dito? Take note of the word, siya lamang. Siya lamang. Meaning to say, no other. Siya lamang ang walang kamatayan. Okay? Tayo, magkakaroon tayo ng eternal life, pero yung eternal life natin, hindi yun, parang hindi yun intrinsic sa atin. Hindi yun likas sa atin, binigay lang yun ng Diyos. Pero ang Diyos mismo, siya lang ang natatanging. Merong intrinsic life. Naninirahan, saan siya naninirahan? Sa liwanag na di malapitan. Na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. So I thought before na yung mga anghel, they dwell with God. No? Naninirahan sila kasama ang Diyos, nakikita nila ang Diyos, mga kapatid. Pero meron tayong mahalagang linawin dito, mga kapatid. No? So, i-illustrate natin ito gamit ng text. No? Itong earth na nakikita nyo dyan, the visible world, right? Kita nyo yung earth. Diyan tayo naninirahan. Tapos may mga ulap, may mga firmament, heaven din yung tawag doon. Pero merong tinatawag na invisible realm na doon nakatira yung mga cherubim, mga seraphim. Yun nang nakikita ni Isaiah doon sa Isaiah 6:1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne. Nandun yun sa upper register. Nung kinreate kasi yung heaven and the earth, may lower register itong earth, yung upper na nandun yung mga anghel, yun yung invisible realm. The upper register. Pero mga kapatid, ang Diyos, ang nandyan mga kapatid sa invisible realm, the greatest manifestation of God's glory na nilagyan niya ng temple. It is a greatest revelation of God. Pero ang Diyos mga kapatid, meron pang bangin, meron pang chasm na nagdi-divide dito sa, itong heaven created pa din to mga kapatid, no? Dinikha pa din ito na larangan na realm. Pero beyond heaven, there is the unapproachable light. Nandun yung existence ni God na even yung mga anghel, hindi nila kayang mapuntahan yun. Mga kapatid, nandyan naninirahan ang Diyos. At makikita natin to sa maraming mga teksto sa Biblia. No? Yun yung tirahan niya. Sabi ni John Owen, He is not seen, hindi daw makikita ang Diyos, not because He cannot be seen. Ang reason daw, because we cannot bear the sight of Him. So para siyang, palagay natin sa sun, no? Pag siguro lalapit ka na doon sa sun, let's say kaya mong i-endure ang heat, which is impossible, no? Hindi mo pa din siya makikita kasi yung liwanag niya, yung shining glory niya, infinite yun mga kapatid. Finite tayo. May limitasyon yung kakayahan natin na mag-endure sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, no? So sabi niya, the light of God, in whom is no darkness, forbids all access to Him by any creature whatsoever. Mapaanghel, kerubin, mga kapatid, hindi nila kayang i-penetrate yung chasm na nagdi-divide sa creature at creator. Ganun siya iba itong Diyos. Akala natin yung Diyos na sinasamba natin mga kapatid. Napaka-glorious nitong God na ito, no? We who cannot behold the sun in its glory are too weak. Kung di nga natin kayang i-behold nga yung sun, pupunta doon sa sun, how much more na daw? We are too weak to bear the beams of infinite brightness, mga kapatid. Wala tayong sapat na kakayahan para makita siya. So the point here,
the invisible God. Since yan yung tunay na Diyos, no? Invisible siya. Therefore, an invisible God, yan yung object ng ating worship. So regardless kung napakasimple ng ating mga inaawit, simple ng ating panambahan, or simple yung kongregasyon, it doesn't matter. Because what matter is the God whom this congregation worships. And praise the Lord that we are all worshiping this invisible God. So, dahil siya'y di nakikita, hindi tayo, ito yung katuruan, pwedeng or maaaring gumawa ng anumang larawan o anyo bilang representasyon kung sino siya. I have some Catholic friend. Paano yung mga nasa temple, Brother Jess? Bro, inutusan sila na gumawa nun. Dahil may revelation si Lord, tayo hindi. Kaya huwag tayo mag-imbento na gumawa ng mga larawan upang ating sambahin, no? It is also forbidden na yung mga bata natin, tuturuan natin sila ng mga Jesus stories na may mga hitsura ni Jesus doon. Hindi po yun tama, mga kapatid, no? Huwag mong bigyan ng maling larawan ang bata, no? Kasi mayroong vision si Lord na ipapakita sa atin na doon lang mangyayari sa second coming, doon sa new heaven and new earth, that we will see Him, no? Pero yung mga picture na yan, that is an inadequate picture or representation of who Christ is, mga kapatid. At praise God, ginagawa naman natin yun sa church natin. Hindi tayo nag-aano ng mga ganong stories. So, sabi sa 1 Timothy 1:17, pasensya na sa PowerPoint ko mga kapatid, putol yata yung ano. Sabi dito, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, ito yung ano niya, parang benediction niya, di ba, mga kapatid? Hindi nakikita. So, do you see this? Na laging ini-emphasize ni Paul na itong God na sinasamba natin, hindi nakikita. Right? He is the invisible God. Tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. So every time pupunta tayo sa church, let's keep in mind that we're worshiping this holy, ever-glorious, invisible God, mga kapatid. So, John 4:23, darating ang oras ngayon, sabi niya, Espiritu ang Diyos at katotohanan, no? Let's move forward. Alam niyo ba dun sa ang mga Israelites, right? Sa time ng mga Israel, may sinabi dito si Moses, no? Warning sa kanila. Anong sabi ni Moses sa kanila? Ng Diyos sa kanila through Moses? Kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili. Bakit? Yamang wala kayong nakitang anumang anyo nung araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Therefore, sabi niya, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan. Which the Israelite actually did, no? Winarningan na sila ng Diyos, no? But they still created an image. The mere fact na wala kayong larawan or anyo na nakikita, huwag niyong i-imagine sa pag-iisip niyo na gumawa ng mga larawang inanyuan. In Acts 17:29, ano pa yung other verse? Yamang tayo'y supling ng Diyos, mga offspring of God, hindi marapat na ating isipin, wag nating iisipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng mga bato. And sad to say, in our culture, no, ang daming nagka-craft ng mga Diyos-Diyos, anyari sa silver, gold, or bakal, bato. And they don't know, nakakalungkot mga kapatid no, na walang kaalam-alam. Ito mga relatives natin, unbeliever na, they are worshiping a wrong God. Hindi yan ang Diyos na sinasamba, na
nasa Biblia, no? So, I hope matulungan natin sila na i-reach out natin itong mga loved ones natin. Ipakita natin yung katotohanan sa Biblia mismo kung ano ang Diyos na dapat sambahin. Question 3, ito yung magandang question. Kung ang Diyos ay invisible, Brother Jess, no? Bakit nakikita siya ng mga Old Testament saint sa iba't ibang anyo at paraan? So, Manoah, si Isaiah 6:1 pa lang, I saw the Lord. Nakita ni Lord. Nakita niya ang Panginoon. Si Moses, di ba? Na nakita niya yung back ng Panginoon. Paano yon, Brother Jess? Kung wala talagang sabi sa Biblia, walang nakakita sino man o makakakita sa kanya kahit kailanman, ba't pa nakikita siya sa Old Testament, no? May mga times din na ang Diyos ay para siyang tao, no? Yung army of the Lord sa Book of Joshua, yung nakikipag-wrestling kay Jacob, mga kapatid, di ba may parang mga anyo yon? Hindi ba yon? Di ba ina-identify na Diyos yon? So siguro nagwa-wonder tayo, mga kapatid, no? So magandang pag-aralan natin para pagdating natin sa mga text na yon, habang nagpa-family worship natin, maintindihan natin ang kahulugan ng mga yon, no? So, ganito siya amazing itong Diyos na sinasamba natin. Hindi natin siya kayang makita, no? Hindi natin siya kayang puntahan sa kanyang kinaroroonan. Pero ang Diyos desires that this invisible God will make Himself known to people. Gusto niya ipakita o i-reveal ang kanyang pagkasya, mga kapatid, no? Let's look at this. Balik mo na. Ang Diyos ay nagpapakita sa kanyang mga alagad sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga theophanies, no? Sino bang familiar sa theophany sa atin? Hindi masyado, no? Parang technical yan, Brother Jess, yung theophanies. Yung theo dyan, mga kapatid, meaning nun, God, no? Yung following niyan is phaneia yata sa Greek, I forgot, meaning to say appearance. So yung buong diwa ng Diyos, hindi pwedeng ma-reveal yun sa atin in and of itself. Okay? Kasi hindi natin kaya. Pero ang Diyos, gumamit siya ng mga appearance na kanyang inapprove para makakuha tayo ng understanding about Himself, no? So, titingnan natin. Word study muna tayo. Theophany, hango sa Griegong salita na theos, God. Ang phino, meaning to say appearance, no? So, appearance is different sa actual, no? Actual na diwa. Sa makatuwid, ang kahulugan nito ay God's appearance. So, definition, ang theophany, tumutukoy siya sa paraan ng pagpapakita ng Diyos sa lumang tipan gamit ang nilikha ng mga anyo gaya ng tao, makapal na ulap, kulog, apoy at anghel. Na pag-aralan natin before, no, na ang Diyos muna, before niya i-presenta sa atin yung gagawin niya, yung dakilang work niya, para siyang teacher na nag-i-illustration siya muna, mga kapatid, no? So, ini-illustrate niya muna dito sa Old Testament gamit yung mga shadows, mga types muna ginagamit ng Diyos para unti-unting maintindihan ng tao when the day comes that He will fully reveal His plan, no? Kagaya ng salvation. Hindi natin maintindihan kung for example, yung death ni Christ, hindi natin magigets kung paano yung death niya magbibigay ng salvation kung wala tayong idea sa mga offering sa old. Right? Yung pag-aalay ng mga kambing, baka, di ba? Mga turo. Dahil doon, naging ilustrasyon siya para maintindihan natin yung dakilang gagawin ng Diyos. In the same way, ang dakilang gagawin kasi ng Diyos, itong Diyos na ito, magkakatawang tao. Yun yung pinakadakilang gagawin niya in the future.
Now, para maintindihan ito ng mga tao, magpapakita siya dito ng pagpapakilala sa kanyang sarili gamit ang iba't ibang mga anyo muna para unti-unting maintindihan ng Diyos o ng mga tao ang pag-incarnate ni Christ. Okay? So, gumagamit siya ng mga ganong, for example, thunderstorm, mga kapatid, no? And the Lord said to Moses, "Behold, I am coming to you." God's gonna come in a thick cloud. No? Gamit yung thick na cloud, and that the people may hear when I speak with you and may also believe you forever. And on the morning of the third day, there were thunders and lightnings. So ang nararamdaman ng mga tao doon, pagkatakot, na-tremble sila doon sa mga thunders and lightnings. That's how God reveals Himself. Pero ang significance doon, para maramdaman nila yung kadakilaan, no? At yung judgment ng Panginoon. So na-reveal niya in some way ang kanyang pagkasya dito gamit yung mga anyo na iyon, mga kapatid, no? Next, fire, no? Sometimes He reveals Himself, He speaks in the fire, no? And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. So ginagamit niya itong mga natural phenomena to speak, no? Itong mga flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. Same din sa Exodus 20:24-17-18. And sometimes, ipinapakita din niya ang sarili niya na parang tao. No? Appearance of a man. Dito sa Ezekiel 1:26, sa itaas ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang mga ulo, ay may kawangis ng isang trono na parang anyo ng batong sapero. Sa ibabaw ng kawangis ng trono ay may kawangis ng isang tao. And there are times, si Daniel, nung sila si Shadrach, Meshach, Abednego, merong isa doon na anyong tao na kasama nila na nasunog doon nung kay Nebuchadnezzar. At ang nakita din ni Isaiah sa Isaiah 6:1, I saw the Lord sitting on the throne. Human form yun, mga kapatid. Kasi ang Diyos, wala siyang parang puwet na uupo, wala siyang, hindi ganun yung tunay niya na anyo. So nakita ni Isaiah, nakita ng mga propeta, na hawakan ni Jacob yung parang anyong tao, no, na Diyos yun mismo, mga kapatid, no? Pero those things are temporary appearance lang ng Diyos, mga kapatid. Hindi yan yung permanent. Yung permanent nandun sa incarnation. So, significance, itong pansamantalang pagpapakita ng Diyos sa anyo ng tao, habang nagbabasa ka ng Bible, ito'y nagpapahiwatig na darating ang panahon na kung kailan ang Diyos ay ganap at permanenteng magpapakatawang tao, and that is what we call the incarnation of Christ. Ang pagkatawang tao mismo ni Christ na permanent indwelling. And for the first time in history, mga kapatid, no, dahil meron ng human flesh, this invisible God is seen by men. Is seen by the people. At yung imahe ni Kristo, mga kapatid, na nakita ng mga apostles, nakita ng mga disipulo, sabi sa Colossians 1:15, He is the image. Do you see that? The image. Yan yung imahe of the invisible God. So naging posible na ang invisible God na hindi nakikita, kailanman di makikita, makikita natin siya in the person of our Lord Jesus Christ. Ang worry ko before, nung hindi ko pa ito naaral, nung bago pa lang ako na Kristiyano, kung God is invisible,
pupunta kami sa langit, wala kaming makikita. Yun ba yun? Parang hindi ko matanggap, no? Sabi ko sa sarili, parang ang pangit naman ng langit na wala akong parang hindi talaga ipapakita ng Diyos sa kanyang sarili. At mga kapatid, dahil sa gospel, someday doon sa langit, makikita natin ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo sa persona ni Kristo. At tinanong ito ni Philip, show us the Father. Gusto kong makita yung Ama. At ito'y sapat na sa akin. Anong sabi niya? Have you not been with me, Philip? At hindi mo pa din ako kilala? He who has sent me has seen the Father. The invisible God, mga kapatid, makikita sa persona ni Kristo. In John 1:18, take note of this. Walang sino man, wala, kahit anghel, kahit mga kerubim, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Never, no? Ang Diyos na tanging anak, ang nakita lang nila kahit doon sa langit, no, mga kapatid, it's just an appearance, the highest form of appearance of God, no? Pero yung diwa mismo ng Diyos, no. Walang sino mang nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Of all this, that's how separate Christ is to all of us, no? All of creatures do not see God in His essence, but the Son of God, who shares the same essence, na pareho ng diwa ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, tanging siya lang ang nakakita sa Diyos. And the good thing is, dahil nag-incarnate siya, marireveal niya ang Diyos sa atin sa paraan na ating maiintindihan in our creaturely level, mga kapatid. So, ang conclusion, okay, ang Diyos, magpakailanman, ay mananatiling invisible, no? Hindi natin kayang ma-penetrate yung chasm, yung bangin, na nagdi-divide sa creature at creator, right? Mananatili siyang invisible. Ngunit, niloob niya na ipakita sa atin ang kanyang sarili sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin sa wakas, finally, ang tunay na wangis ng Diyos kay Kristo Jesus sa kaluwalhatian. Anong sabi dito, mga kapatid, sa Revelation 22, 3-4? Diba doon sa Isaiah 6, ang pinakamalapit na mga anghel, the strongest angel, the seraph, nearest to the throne of God, to the glory of God, nagtakip sila eh. Nagtakip sila ng kanilang mga pakpak kasi hindi nila kayang ma-behold ang Diyos, mga kapatid, no? In His highest revelation doon sa heaven. Pero anong sabi ng Revelation? Ito yung kaibahan natin. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Doon daw sa new heaven, new earth, wala nang thing occurs there. Pero sabi niya, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon. Doon sa new heaven and earth, ilagay ng Diyos ang kanyang trono doon. Nandun yung kanyang trono. Galing kasi sa langit, mga kapatid, di ba? Ang sabi sa Colossians 1:20, i-reconcile daw niya yung heaven at yung earth, right? And sabi sa Revelation, pagdating ng panahon na yon, the kingdom of God, the kingdom of men, itong earth, will become the kingdom of God, right? Kasi yun yung archetype eh. Yan doon yung sa temple doon sa langit. Pinag-isa yan, mga kapatid, yung earth, new heaven and new earth. At ang mangyayari doon, makikita na natin yung trono ng Diyos at ang kanyang greatest revelation of Himself doon sa glory at makikita nila ang kanyang mukha.
at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanyang noo. Mga kapatid, the Christ that the apostles saw, hindi pa yun yung Christ na punong-puno ng kaluwalhatian. It's not yet the fully glorified Christ. Pero ang darating daw na Kristo, take note mga kapatid, no? Hindi mo lang siya makikita na tao. Sabi ng Titus, the great appearing of our great God and Savior. Titus 2:13. Right? Makikita natin ang Diyos, ang invisible God, pero dito sa persona ni Kristo. Mediated kay Kristo. Kaya kung walang Kristo na nag-incarnate, kung walang Christmas, hindi posible sa atin mga kapatid na makikita natin in greater measure ang Diyos na ating sinasamba. And that is the very heart of the gospel, no? Isa yan sa mga bagay na naibigay sa atin sa incarnation. And I hope yung katotohanan na yun mga kapatid, no? Magbigay sa atin ng lalawak yung ating reverence sa Diyos na sinasamba natin, no? Na iba ito sa Diyos na sinasamba ng ibang mga tao. At dyan po ako magtatapos sa ating doctrine of the invisible God. At maaari na po tayong i-open ang question and answer. Susubukan ko pong sagutin. Si Brother Manolo, meron po yatang katanungan. Sige po. Sige po, brother. Di ba, ang gusto ng Diyos, hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Pero inilooban ng Diyos na siya'y magpakita kasi nga yung nagkatawang-tawang Diyos. Yeah. Di ba? Si Panginoong Jesucristo. Yun lang. Niloob niya na makita siya. Ginusto niya yun. Opo. Oo. Yung parang nasnar. Tapos, itatanong ko na rin kung may kinalaman ba yung tatlong attribute ng Diyos. Omnipresent, omniscient, and omnipotence. Saan papasok yung tatlong katangian ng Diyos na yun? Yung Omnipresent, omniscient, and omnipotence. Okay, so isa-isahin natin mga kapatid, no? Pag sinabi nating omnipresence, no? Ibig sabihin doon na nandun siya sa lahat ng espasyo o walang lugar na hindi present ang Diyos, no? Pag ang pinag-usapan natin dito, yung diwa, yung being ng Diyos, no? He occupies all space. Lahat ng espasyo nandyan siya, hindi dahil na-occupy siya ng space, kundi He is greater than space. Yun yung tinatawag na divine immensity. Yung ang kanyang pagkalawak, mas malawak pa siya sa espasyo. In fact, hindi siya nag-exist. Nag-i-exist na si Lord kahit wala pa yung espasyo, no? Kaya sabi ni Solomon, ni King Solomon, Lord, saan kami makakahanap ng dwelling place mo? If the heavens of heavens cannot contain thee. Di ba? So, in relation ng omnipresence, no? Yung makikita natin na Diyos doon sa kaluwalhatian, na makikita natin na parang meron siyang isang lugar na nandun siya. Kaya sinasabi natin na yon is appearance, the greatest appearance of God. Hindi yun yung full na diwa talaga ng Diyos kasi hindi talaga natin ma-penetrate yung unapproachable light. Kumbaga ang Diyos ganito, nandito siya sa isang lugar na hindi kayang maabot ng tao, pero at the same time, sige, gamitin natin yung sun. Kung tanggalin natin yung mga clouds at mga ozone layer, hindi natin kayang ma-bear ang heat ng sun, right? Never natin siyang ma-bear. Kung ang droplets din ng mga clouds, ang mga ulan na pumapatak din, kung yung buong tubig na nasa clouds, hindi pinaulan ni Lord in tiny droplets, mamamatay tayo lahat. No? Kung isang bagsak yung buong tubig. So in the same way, si Lord, yung pagiging infinite niya, pagiging immense niya, hindi yung mismo yung ipinakita niya sa tao.
Kasi hindi kaya yon ng tao. Ang ginawa ng Diyos, pinakita niya yung sarili in a way na kayang ma-accommodate ng tao. Pero ang kaibahan natin sa kaluwalhatian, gino-glorify niya tayo, binigyan niya tayo ng glorified body para tataas yung capacity or capability natin na mag-enjoy sa kanyang kaluwalhatian. At ang pagtingin natin sa kanya ay mas lalo pang all the more glorious dahil may glorified body. Pero yung kanyang pagiging siya, yung diwa niya, yung pagiging pagka-Diyos niya, mananatili yung separate, no? At makontento tayo doon lang muna sa kanyang binigay sa atin na kaya natin bilang isang nilalang. Yun po. Nasagot ko po ba yung brother? Sige po. Any po. Anyone? Sige po. Salamat, Brad. Ano ang, kumbaga, paano natin i-apply yan? Anong kaugnayan yan dun sa, paano, sa isang, sa Christian living? Paano natin i-apply yung kadakilaan nung, yung turo patungkol sa Panginoon? So, paano natin siya mai-apply sa ating Christian living, no? Tayo kasi minsan, nabubuhay tayo na parang nakatingin tayo lagi sa mga visible things, no? Parang pag merong mga visible na mga problema, mga visible na mga trahedya sa buhay natin, nasishaken agad tayo. Kumbaga nakadepende tayo. We live in by sight, no? But we tend to forget itong doktrina ng divine invisibility, but we have an invisible God na hindi man natin nakikita yung mga kilos niya, mga gawa niya, pero alam natin na nandun siya. At siguro yung pagsamba natin sa Kanya, makikita natin kasi yung mystery. Iba kasi yung reverence natin na, for example, kung kilala at alam mo yung isang tao, kaya mong i-fathom yung isang being, yung reverence mo hindi ganun ka deeper eh. Pero kung ang sinasamba mo na Diyos ay totally iba sa'yo, He is invisible, most pure spirit. Napaka maluwalhati, pero pumunta pa din para sa atin, para i-reveal niya yung sarili. I think there's a difference na po dun sa the way natin siya sinasamba. Mababago yung pagsamba natin sa Diyos, no? Being the invisible. Kaya always siyang ni-remind ni Pablo sa letter niya, to the invisible God, no? At it gives us warning din also, no, na hindi tayo mag-craft ng mga imahe, makapagbigay din tayo ng warning sa mga loved ones natin na nagsasamba pa din sa ibang Diyos, no? Makakatulong itong invisibility of God to help them to be directed sa true worship. Parang yun po muna naisip ko ngayon, Deacon. Baka may padagdag po kayo. Salamat, Brad. Sige po. Any other? I think one more question. Siguro, Brad, Sige po. yung may kinalaman din sa tanong ko, yung isang, kung pwede kong idagdag, siguro yung talagang paggalang sa kalagitnaan ng ating pagsamba. Yeah. Kung ang sinasamba natin ay napaka-glorious na Panginoon at sapat na sapat ang salita ng Panginoon para may turo sa atin. So, ganun din, yung, kumbaga, kung saan man tayo nasa loob ng pagtitipon ng bayan ng Diyos, at ang salita ng Panginoon ipinapangaral, yung tingin ko yung talagang matinding paggalang. So, sa kapag every time na ang salita ng Panginoon ay pinapahayag. Right. So, magbabago din yung treatment natin sa worship eh. Pati yung natin sa Sabbath. Kasi, kung sa Sabbath, no, we are called to worship, no? This invisible God is calling all of us, no? And we should come there in the Sabbath and behave in the Sabbath in a way na very reverent dito sa dakilang Diyos na ating sinasamba. Salamat po doon, Deacon Arnold. So, I think that will be all sa ating, kasi we're already time. Let's pray to our invisible God. Our great, evermost glorious, invisible God. Salamat, aming Diyos, no? Na sa pamamagitan ni Kristo, pinakita mo yung sarili mo sa amin. Niloob mo na kami mga undeserving, unworthy creatures, Lord.
makakita kami ng greater extent of your glory na magbibigay sa amin ng tunay na kaligayahan. Nawa, Panginoon, sa aming pagsamba, in every preaching of the word, nawa, by faith, makita din namin ang iyong kaluwalhatian, makita namin ang iyong kagandahan, Panginoon, at nawa maging sapat ito na mag-sustain sa amin, magbigay ng comfort sa mga dumaan na mga pagsubok sa buhay, magbigay ng kaligayahan sa aming puso at maghamon sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, na sila nawa ay gamitin mo yung banal na espiritu na himukin mo ang kanilang puso, aming Panginoon, na sila ilalapit sa iyo. Tunay silang sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. At nawa ang iyong banal na espiritu ay sumama sa amin sa remaining hours of our worship, Panginoon. At ikaw nawa ang mapurihan sa aming payak na pagsamba, Panginoon. This we pray with thank you in Jesus' name. Amen.